Last week po, ang topic natin ay yung Prophets of Doom. Prophets of Doom. Si Jonah, si Micah, at si Obadiah, yun yung mga minor prophets na ginagamit ng Panginoon bilang spokesperson. Tapos na po tayo doon at marahil po lahat sa atin ay na-absorb natin kung ano man yung tinakal natin last month. Ngayon po, panibagong series na po tayo ngayon. At ang series po natin ay Sanctified Soul. Actually, hindi po yan talaga sanctified. Ang ibig sabihin po niyan ay satisfied soul. Pero, kaya lang nailagay ng sanctified soul dahil kung bilang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, namuhay ayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin nun, ikaw ay sanctified. Pag sanctified ka, satisfied ka. Amen ba? Siyempre, ano ba ibig sabihin ng sanctified? Ang sanctified, yung kinonsecrate ka, consecrated ka. Kumbaga, itinalaga ka na sa Panginoon. Ano pa ang ibig sabihin nun? Separated. Sineparate ka na sa mundo. Yung ginagawa mo noon sa mundong makasalanan ay hindi mo na gagawin ngayon dahil sanctified ka na. At isa pa, committed Christian ka na. Focus ka na sa Panginoon. At hindi na tayo pwedeng makipag-compromise sa ginagawa ng mundo. Dahil sinabi nga sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so then you will be able to prove and tested ka na talagang yung perfect will ni Lord ang magagawa natin bilang mga Kristiyano. At ito ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Sabihin nyo nga, satisfaction. Paano mo sasabihin satisfied ka kung ang buhay mo ay hindi mo inalay sa Diyos? Anong mangyayari sa'yo? Mamumuhay ka empty. Ang yung spiritual life mo empty. Bakit? Kasi hindi ka na satisfied dun sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, kailangan natin talaga, katulad ng pag-aaralan natin ngayong umaga, ay patungkol kay Paul sa Philippians 4:4-7. Tingnan natin. Tingnan muna natin sa Philippians 4:1. Sabi dito, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. Ano pa ibig sabihin nito? Si Paul po ay nag-minister siya sa Philippian church. Yung mga taga-Pilipos. Itong Philippian church, in-establish niya to ng matagal. Pero itong Philippians from chapter 1 to chapter 4 ng Philippians, yung joy talaga, joy and rejoice, yun talaga yung talagang sinasabi doon na yung satisfaction ni Paul, yung joy, yung kagalakan ni Paul ay talagang naramdaman niya, na-feel niya na siya ay mahal na mahal ng mga ng Philippian church. Bakit? Bakit mahal na mahal siya ng mga taga-Pilipos? Kasi si Paul, bagamat siya ay nasa bilangguan, nung isinulat niya itong epistle na ito, nasa bilangguan po si Paul. At dito, nakita ni Paul, nalungkot siya, parang nalong siya, parang
na naalala niya yung congregation niya. Medyo paborito niya pa itong Philippian church. Naalala niya, bagamat nasa bilangguan siya, sinulatan niya yung mga taga-Pilipos. At ang sabi niya, my brothers and my sisters. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, parang kinukonsider niya yung mga minister niya sa Philippines na mga family niya. Family niya, very so close to him. Talagang close na close ang Philippian church kay Paul. Kaya ganun na lang ang satisfaction ni Paul. Kayo, kapag meron kayong dinidisciple, sino rito nagdi-disciple? Pag may dinidisciple kayo, ano ang nararamdaman nyo kapag ang dinidisciple nyo ay hindi sumusunod sa inyo? Nasa-satisfy ba kayo? Siyempre, hindi. Hindi. Pero kung dumating yung time na nag-minister ka at dumating yung time na talagang matagal na kayo nagsasama, na build na yung relationship nyo, napamahal na kayo dun sa minister at yung minister, minahal nyo ng todo, yun ang sinasabing masasatisfy ka. Masasatisfy ka. Meron dito sa katulad ng sinabi ni marami kasing sorpresa ngayon eh. Merong good surprises at meron ding bad surprises. Yung good surprises, naranasan nyo na ba yung na-surprise kayo? Na-surprise kayo, halimbawa, birthday mo. Tapos meron kang long lost friend na matagal mo na siyang hindi nakikita. Pero nung nag-birthday ka, biglang nagulat ka dahil sinabi sa'yo, hello, happy birthday! Di ba gumanon? So ano ang mararamdaman mo? Di ba masaya ka? Masaya ka. So ganyan ang naramdaman ni C.S. Lewis. Si C.S. Lewis isa siyang writer na Christian. At naalala niya recently nung siya ay naghanungkat ng mga memories niya, mga letters niya, nakita niya doon na parang natagpuan niya si Lord. At yung faith niya lumago, parang na-surprise siya. Surprise. Kaya ang title niya is Surprising Joy. Parang ganon, parang yun ang tawag dito, title. So ngayon, ang tinitle ko po kasi dito, hindi ko alam kung nailagay ni Ann. Tingnan natin. Ayan. Ang title na ginawa ko dito is The Crown of Rejoicing. Ano ba yung crown of rejoicing? Alam niyo po kasi sa Bible, meron kapag ikaw ay mananampalataya at tunay na nag-disciple ka, at yung dinisciple mo lumago ng lumago, dumami ng dumami, nag-multiply ng nag-multiply, ikaw yung magkakaroon ng crown of rejoicing. So dito, makikita mo na si Paul, sobrang satisfied siya sa ginagawa niya, sa pagmi-minister niya sa congregation ng Philippi. So dito makikita natin, kasi maraming crown yan. May crown of rejoicing. Yung crown of rejoicing, ito yung marami kang soul na nadala sa Panginoon. Sino dito ang gustong makapagpadala ng maraming soul sa Panginoon? Parang wala. Parang wala. Yan ba talaga yung satisfied ba kayo dyan sa ganyan? Kasi pag marami kang soul, unang natutuwa dyan, sino? Si Lord, diba? Natutuwa si Lord sa atin kapag ikaw ay nag-disciple ka. Katulad nila, Pastor Alex, kita mo sa Zambales, marami ng churches tayo doon. Sila Abby, sila Pastora Muni, kung saan-saan nagpupunta. Sila Pastor John. Bakit? Kasi satisfied sila. Satisfied sila sa ginagawa nila. Dahil ito talaga ang kalooban ng Panginoon para sa ating mga Kristiyano na tumanggap sa Diyos. Amen ba? Amen. So ito, makikita natin, the crown of rejoicing. Ito yung sinabi natin na masyadong napamahal si Paul sa mga taga-Pilipos. Ito na.
Eto, dito tayo papasok ngayon sa Philippians 4:4-7. Kasi, kapag ka ikaw ay sanctified, ikaw ay satisfied. Kapag ikaw ay satisfied, meron kang joy at talagang mararamdaman mo, talagang magagalak ka dun sa joy na nakuha mo. Kasi sino yung subject ng joy? Sino yung subject ng joy? Ang subject ng joy is God Himself, di ba? So, ito yung bunga eh. Bunga ng banal na espiritu na habang ikaw ay patuloy kang lumalago sa Panginoon, nasasatisfy ka, at ito yung tinatawag na si Lord mismo ang nagbibigay ng satisfaction sa inyo. Katulad nung sinabi ni C.S. Lewis na ang satisfaction daw o joy, sabi niyang ganon, ay para daw tong lumulundag sa iyong tadyang, sa baba ng tadyang mo, tapos diretso siya sa likuran mo na parang kinikiliti ka, tapos kinikiliti ka, no? Tapos hindi ka na makatulog, hindi ka makakain, kasi ito yung naramdaman niyang joy. So dito makikita natin si Paul. Sabing ganon, rejoice in the Lord always. Anong sabi? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi magre-rejoice lang ba tayo kapag tayo ay kapag tayo ay maganda ang ating sitwasyon sa buhay? Nagre-rejoice lang ba tayo o kapag tayo ay na-elect na presidente o student council sa school? Nagre-rejoice lang ba tayo kung tayo ang pamilya natin ay masaya? Yun ba yung ibig sabihin ng rejoicing? Ang rejoicing po ay sabi ni Paul, always, sabing gano'n, rejoice in the Lord always. Pag tayo ay magre-rejoice sa Panginoon, lagi, kahit na nasa panahon ka ng pagsubok. Dito mo makikita ang kagalakan sa puso mo na inilagay ng Panginoon sa'yo kung ikaw ay nasa sitwasyon ng buhay mo na nakakaranas ka ng pighati o nakakaranas ka ng mga bagay-bagay na minsan nape-persecute ka. Kasi naranasan ko yan. Nung naging Christian ako, kami, pamilya namin, maraming mga persecutions, maraming parang humiwalay sa'yo. Ganun yun eh, parang pinandidirihan ka na akala mo meron kang sakit na na hindi maganda, may sakit ka na, o kaya may ketong ka, mga ganun. Ganun po talaga kapag ka talagang umano ka sa Panginoon. At nung time na yon talagang maraming, yung plate, ito yung nakita ko sa vision, na yung plate na white na nabasag siya at nagwatak-watak. Ito yung tapos nakita ko na pinupulot ng Panginoon isa-isa. So ito yung time na talagang ilang years kaming Christian noon, puro mga problema yung inabot namin. Dati meron kaming 2 tindahan. Nawala lahat yun. Tapos yung anak ko, yung bunso ko nagrebelde, nag-addict. Tapos nag-separate kami mag-asawa. Pero wala ka matatagpuan na Siyempre, hahanap ka pa rin. Paano mo mararamdaman yung satisfaction o joy sa puso mo kung puno ka ng problema, di ba? Paano mararamdaman yun? Pero sa kabila nun, nagpatuloy kami, pamilya ko sa Panginoon. At unti-unti nakikita ko na yung binasag na basag na plate na puti, unti-unting pinupulot ng Panginoon at nabuo siya. Kaya ito yung satisfaction, na-satisfied ako
sa ginagawa ng Panginoon sa buhay namin dahil nakita ng Diyos na kami, kahit dumadaan kami sa mga trial, sa mga pagsubok, nakita niya yung katatagan ng aming pananampalataya. Kasi kung hindi ka naging matatag sa pananampalataya mo, siguro ngayon wala kami dito. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi talagang si Lord, yun ang nangyari kay Paul. Rejoice in the Lord always. Kaya nga sinabing, inulit niya, di ba? Rejoice in the Lord always. I will say, rejoice. So ito yung pinaka-theme talaga. Satisfaction and joy. Yung joy na manggagaling talaga sa kaibuturan ng puso mo, sa kaloob-looban, unspeakable joy. Unspeakable joy. Hindi mo talaga ma-express. Naramdaman nyo ba yon? Hindi mo ma-express yung damdamin mo, yung nasa sa loobin mo dahil nararamdaman mo na merong joy. May joy na kakaiba. At ang joy na ito yung bunga ng banal na espiritu na namunga sa puso natin. At ito ngayon ang ginagamit ng Panginoon para ikaw ay maging effective minister. Amen ba? Kailangan mong maging effective minister kung ikaw ay sanctified, satisfied, at meron kang joy sa puso mo, lagi ka talagang magre-rejoice. Amen ba? Sunod. Sabi rito sa 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Ano ba sinasabing gentleness? Ito po ay sa basis ng ministry. Kung ikaw ay nasa ministry, di ba, magalang ka sa pastor mo, mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo ang community mo, higit sa lahat, mahal mo si Lord. Ito yung sinasabing evidence kung ikaw ay nasa ministry. At kahit wala ka sa ministry, ang importante, ginagawa mo, pinamumuhay mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen ba? Kailangan po ay patuloy at patuloy tayong lumago tulad nung Philippian Church. Itong Philippian Church, nung in-establish ni Paul yan, marahil ilang taon yon, alam niyo po, naging healthy, naging strong ang kanilang faith, naging generous. Alam niyo po ba, very generous yung mga taga-Pilipos. Bakit? Kasi sila yung nagsusupply ng pangangailangan ng pangangailangan ni Paul. Bagamat si Paul ay nalalayo sa kanila, si Paul ay nabilanggo, pero nandun pa rin, nagpapadala pa rin sa ang mga taga-Pilipos ng suporta kay Paul. Alam mo, mapalad nga tayo eh. Kasi hindi tayo ang sumusuporta sa pastor eh. Kundi ang pastor ang sumusuporta sa atin. Dapat gawin din natin, kahit anong kalagayan natin, tingnan natin yung pagod, hirap, sakripisyo ng isang minister, sakripisyo ng isang pastor mo, na nagsasacrifice, tinuturuan ka, lahat binibigay sa'yo, yung pribilehyo na dapat hindi nga sa'yo, pero binibigay sa'yo para lang lumago ka, para magpatuloy ka sa Panginoon, pero konting problema lang, bumibigay ka na. Amen ba? Hindi dapat tayong bumigay sa Panginoon. Kung tayo ay satisfied sa ating pagiging Kristiyano, hindi tayo dapat mag-backslide. Hindi tayo dapat bumigay sa Panginoon. So ito yung sinasabi doon, makita sa atin ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kasi malapit na pong dumating si Lord. Dahil may promise dyan eh. Kaya lumago ang mga Philippian church. May promise si Lord. May promise si Lord. Sabi dun sa promise ni Lord ito. At ito yung pinanghawakan ng mga taga-Pilipos. Kaya darating ang araw, kaya sila patuloy na sa kanilang pananampalataya. Dahil ito ang pinanghawakan nila na verse. Ang sabing ganon,
Hindi ko na po nilagay sa hindi ko na nilagay sa PowerPoint. Sabi sa Philippians 3:21, who by His power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So, darating ang panahon na itong mga body natin, itong body na to na nagkakasala, na dumihan, ang tawag dito, basta nabubulok, magiging glorified body to pagdating ng panahon kung tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Sinong gusto magpatuloy dito sa Panginoon? Ba, lahat Ay, hindi pa, meron dito, wala eh. Ano kaya? Baka nag-iisip pa siya kung magpapatuloy ba ako, Lord. Kasi yung boyfriend ko, nasa ibang bansa eh. Ano kaya? Papatuloy pa ba ako? So, alam mo, ito ang talaga, kailangan natin magpatuloy sa Panginoon. Yun ang sinasabi dahil malapit nang dumating si Lord. At yung pamumuhay natin bilang Kristiyano ay ebidensya to. Ebidensya. Di ba pagka may nagawa kang hindi maganda, sasabihin nung iba, hindi Kristiyano, kaya minsan Kristiyano na, anong sasabihin? Alam mo yan, Kristiyano na yan, pero ang buhay niya, hindi pa rin nagbago, parang hindi pa rin nababago yung pagmumura niya, nagbumura pa, lasinggero pa. Yun yung sabi, evident. Kailangan makita sa atin ang ebidensya ng pagiging isang Kristiyano. Amen ba? Number 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, wag daw tayo mag-alala. Sa anumang bagay, hindi tayo dapat nag-aalala. Kung ikaw ang pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, maraming mga promises si Lord, 3,000 promises, eto yung isa lang ang kunin mo pagdating dito sa verse na to, ay nako, talagang makokontento ka na, masasatisfy ka na. Katulad nung, di ba, yung Matthew 11:28, anong sabi doon? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, ibig sabihin, sa pamamagitan, yung situation mo sa buhay, sa nakikita mo ngayon, huwag mong titingnan yan. Ang tingnan mo, wag yung sitwasyon mo sa buhay, yung nangyayari sa'yo. So, ang tingnan mo ay yung laki ng Diyos at yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, marami dito na nabago talaga ng Panginoon. Marami dito na dati mapagmura. Sino dito yung taas nyo ngayon nagbago na nagmumura dati, tapos ngayon grabe, nakikita ng mga kapitbahay, nakikita ng mga kakilala nyo, uy, ang laki ng pinagbago nito Grabe. Anong sikreto mo, di ba? Mga ganon. Kaya kailangan natin magbago. Ngayon, paano tayo magbabago? Paano? Kailangan natin mag-pray. Ano ba yung prayer? Turning to God for revelation. Pagka nag-pray ka, magpe-pray ka, hindi yung ikaw yung nagsasalita. Kailangan makinig ka muna. Be still. Tapos, isipin mo, i-visualize mo si Lord na katabi mo at kayong dalawa ay nag-uusap. Pag nagawa mo yun, na-visualize mo, nagawa mo yun, meron sa yung revelation na ibibigay si Lord. At yung supplication, iaano mo yung petition, ito yung parang supplication, kung ano yung lacking, kung ano yung kulang sa'yo, yun ang hihilingin mo sa Lord. Lord, kulang ako ng pambayad ng kuryente ko. Kulang ako. Katulad ng isa rito na nakakatuwa, natutuwa din kami kasi hindi na siya umaasa sa tao. Hindi na siya umaasa sa tao. Natutuwa ako kasi, yun nga yung satisfaction ng isang nagtuturo, yun yung yun yung makikita mong parang reward
Reward, kaya sinabi nga dito ang pangalan ng mga members ng merong binanggit doon sa verse 2, si Euodia at saka si Syntyche, medyo nagkakaalitan sila. Pero may ginamit si Paul na isa para imitate sila at ang mga pangalan nila ay nasa aklat na ng buhay. So ito'y nakikita natin, kung gusto mo na ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay, magbago ka. Magbago ka. Hayaan mo na ang Panginoon ang magbago sa'yo. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Ang akala mo, pag gumawa ka ng paraan, ay mababago ka. Pero hindi. Kaya natutuwa ako dito sa mga kasama namin dito. Meron kami mga kasama. Hindi ko nasasabihin ko ang ministry, pero nakikita ko yung pagbabago nila. Hindi na sila umaasa sa tao. Pagka sasabihin niya, Lord, wala na po akong makain, wala na kaming bigas, wala na kaming pera. Bahala ka na. Kasi wala naman ako talagang ikaw lang inaasahan ko. Alam niyo, pagkakasabi niya ng ganun, mamayang kundi tumawag sa kanya yung chairman ng barangay dito. Tinawagan siya, ang sabi sa kanya, pumunta ka rito, bibigyan kita ng 5 kilong bigas. Amen? Kasi, bakit? Bakit ganun? Kasi umasa siya sa Panginoon. Yun ang sinasabi natin. Kapag may pagbabagong nangyayari, lalo na dito sa Revelation City Church, naniniwala ba kayo na ang Revelation City Church ay lalago ng lalago, at mararating natin at ibang-ibang panig ng mundong ito. Naniniwala kayo? By faith, mangyayari yan. Ganyan kasi ang Philippian Church. Ang Philippian Church, ganyan siya. Strong ang faith nila, healthy, at saka yung signs and wonders doon nangyayari sa kanila. Bakit? Kasi nag-grow sila sa kanilang pananampalataya. Okay? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano ba sinasabing peace? Di ba Ibig sabihin, di yan a peace. Ibig sabihin, the peace. Ibig sabihin, yung peace ng Panginoon na natatanggap natin, ay pag natanggap natin yon, ay nagkakaroon tayo ng contentment. Nakokontento tayo. Nakokontento tayo, at hindi lang yon, nagkakaroon tayo ng joy. Kaya natututo tayong mag-rejoice. Yun yung sinasabing peace. Pagka nasa Panginoon ka, meron ka talagang peace. At sabi rito, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam nyo, ang heart natin parang isip din yan parang mind. Diba? Binabago pa rin ng Panginoon. Pine-prepare tayo for a greater ministry. Amen ba? Meron tayong greater ministry na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan po tayo ay magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Okay po? Ito na. Ito na po yung 3 points. Sabi dito, how can you experience joy in your Christian life? How? Sabi dito, be united with the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:17. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. So dapat lang po, kasi yung spirit natin at spirit ng Panginoon, ng Holy Spirit, dapat magkaisa yan. At pag nagkaisa yan, doon po lalabas ang revelation. Maaano mo yung revelation ng Diyos kung ano ba yung talagang pinagagawa sa'yo. Kung ikaw ay inilagay sa ministry ng dance, sa dance ka na lang muna. Kung ikaw naman ay sa ministry ng worship, sa worship ka na lang muna. Huwag mong kunin yung ibang ministry na hindi para sa'yo. Bakit? Maguguluhan ka. Hindi lang yon, maguguluhan pati yung ibang ministry. Kasi hindi ka naman dyan nilagay ng Panginoon, pero pinagpipilitan mo yung sarili mo na dyan ka. Bakit? Kasi nararamdaman mo. Hindi po yan nakukuha sa pakiramdam. Nakukuha yan talagang sa ano ng Panginoon, revelation ng Diyos kung saan ka. Hindi pwedeng accept ka ng accept, tapos ang gulo naman, hindi mo naman maintindihan, tapos magtatanong ka sa Panginoon, Lord, saan mo ba ako talaga inilagay? Di ba?
Saan mo ba ako talaga inilagay, Lord? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ang gusto ko kasi sa prayer, okay, ang gusto ko kasi sa worship. Bakit gano'n? Parang ang gulo-gulo pa rin. Saan mo ba ako talaga inilagay? Yun po. Kaya kailangan maging sensitive po tayo. Hindi pwedeng kasi united tayo with the Spirit eh. Okay, number 2, be humble, diligent and nice to one another. Katulad nung sinabi ni Paul, di ba, yung mga Philippians, talagang sobrang generous. Sobrang generous nila kay Paul. Dahil nakikita nila si Paul na talagang nagsusumikap na sila ay turuan ng salita ng Diyos. Sabi rito, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So, kailangan natin maging humble. Kasi kung hindi ka humble, kung tayo ay mapagmataas, ibabagsak tayo ng Panginoon. Amen ba? Kung ikaw ay mayabang, nagpipreach na ako eh. Kakanta na ako. Kumakanta na ako eh. Alam mo ba? Ang kalinga ng boses ko eh. Alam mo, pagka ako kumanta, ang daming umiiyak. Alam mo, ano tawag dito? Yung gusto mo, praise to you. Alam mo, ang galing ko magturo. Grabe talaga. Pag nagturo ako, talagang focus sila eh. Talagang attentive sila sa pakikinig eh. Ang galing ko talaga. Sabi niya, hindi po ganun. Kailangan po maging humble ka. The more na magiging humble ka, the more na itinataas ka ng Panginoon. Amen? Sino dito yung mga humble? Kung ikaw ay humble, patuloy mo lang yan. Ipagpatuloy mo lang yan sa Panginoon. At isa pa, yung love. Yung love. Kailangan natin yung pagmamahal. Lalo na dito sa atin sa community, kailangan talaga na mahalin natin ang ating kapwa. Huwag po natin silang murahin. Huwag natin silang palayasin. Kahit na may nagbabackslide dyan, kailangan natin, siya, yakapin siya, ipadama sa kanya yung tunay na pagmamahal na galing sa Diyos. Okay? Be kind and compassionate to one another. So, kailangan natin maging mabait sa pagmahal, maawain, mahabagin sa ating kapwa. Kasi ganyan po yung relationship ni Paul at ng mga taga-Pilipos. Kaya kung gusto natin na mangyari ito mga bagay na ito po ang i-apply natin. Application. Sabi po rito, I will continue to grow in the Lord towards my destiny in Jesus Christ. Alam niyo po, may destiny tayo eh. May destiny tayo. Ang destiny natin, di ba? Ang destiny natin is yung makilala talaga natin si Lord ng buong puso. At tayo ay lumago at mamunga. Yun ang destiny ng ating pananampalataya. Number 2, nawala. Yan. I will not be affected by any trouble around me. So, ngayon po ay panahon ng kaguluhan. 'Di ba? Alam niyo po yung gera sa Israel, Palestine, ngayon Iran na po, gera sa Russia, Ukraine, magulo talaga. Kahit na ang bawat pamilya, minsan Kristiyano na, ang gulo pa rin ng buhay. Bakit? Kasi yung iba nag-iisipan ng kung ano-ano. Kasi bakit? Hindi kasi naging recipient ng peace, ng joy and contentment. Kasi kung naging recipient ka ng peace, kung meron kang peace sa puso mo, meron kang joy, at meron kang makokontento ka na sa lahat, at talagang masasatisfied ka sa ginawa sa ng Panginoon dahil iisipin mo ay yung nagawa ni Kristo sa krus na-accomplish na yon at kasama ka doon sa accomplishment. And number 3, I will rejoice always because of what God did to me. Gusto niyo bang mag-rejoice lagi? Bakit pag may problema, ayaw niyong mag-rejoice? Pag may problema, hindi mo maano yung mukha. Minsan, alam mo, sa totoo lang, observant din ako eh. Pagdating ko dito, sa rep, minsan napapansin ko, parang merong nakasimangot. Lalo na sa mga ushers. Dapat sa ushers, lagi tayo nakangiti. Alam mo, naramdaman ko yan eh.
Nung ako, kami, yung kapatid ko, yung sister ko, minsan, umattend kami sa isang church na dati naming kasamahan. Alam mo ba yung mga ushers doon? Patay mali siya lang. Parang hindi ka kilala. So, ang feeling ko, pambihira naman itong mga ito. Andito na nga kami, kumbaga parang, kasi mangot nga, parang hindi sila masaya, ganun. Alam mo, sa totoo lang, isang beses lang kami pumunta ron, di na kami bumalik. Bakit? Kasi nakita ko yung mga tao doon, parang dry sila, parang hindi mo alam kung ano nasa isip, parang dry. Kaya dito, sa ano natin, sino ba yung mga ushers natin dito? Kasi minsan may napansin ako ewan ko kung sino, hindi ko na sabihin. Basta ano lang, parang walang pumasok. parang ganun lang, parang hindi ka pumasok. Yung bang, alam mo, maganda yung ngumingiti. Ngitian natin yung mga pumapasok. Kasi, di ba, Pastor Alex, kailangan natin, hindi yung mga pastor pa natin ang pupunta ron, tas ngingiti pa sila. Kaya nga may ushering ministry. So, kailangan, kung hindi tayo sanay ngumiti, kailangan masanay tayo. Amen ba? Okay. O, dito na po tayo nagwawakas. Okay na. And, teka, mamaya na yan. So, ngayon po, ano ba ang sinasabing satisfaction? Ang satisfaction po ay kapag nagawa mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, na-accomplish mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, at ikaw ay nagkaroon ng maraming souls na dinala mo sa Panginoon, ito yung sinasabing satisfaction. Satisfaction, hindi mo talaga siya hindi mo ma-explain bakit ganoon. But Lord, parang hindi na ako naghahanap ng ibang bagay pa kundi ikaw lang. Kasi sinabi ko kanina, ang satisfaction is God Himself. Mamumunga tayo ng joy, contentment, mamumunga tayo ng kaya tayo ay patuloy na mag-rejoice sa Panginoon. Amen ba? O palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ngayon ay magsitayo na.